experience ko, kami ma-accident. Kasama ko yung pamilya, yung mama ko, papa ko. Kaya yun, iwas na kayo gumamit ng gulong na medyo 10 years na or 6, 7 years pa baba or matanda. Iwasan nyo na. Guys, ganito po ang mangyayari pag ang gulong niya po is brittle na. Pupunit po siya kasi sa sobrang katandaan na ng gulong. 2016 po. 2016 po yung gulong. Kaya kung sino po yung magkakabit, mag-ingat na lang po at baka makuha kayo ng bayaran. Sabi mo? Hindi. Sabi ko kuya, mag-ingat na lang pagpakabit kasi baka makakuha ang amunaran. Kahit sino, kahit sinong magaling o ekspertong magkakabit ng gulong, hindi mo asahan na mapupulit yung gulong. Pag yung gulong old stock na o 5 years below na nakalipas. Tuturuan tayo ni Taba ng pagkabit ng... Ganito, may nangyari na, di natin inaasahan, pumunit siya. Di na siya makagawang matubeless. Ang Dapat gulong na po nilagyan yan, ng ano? 2006 pa. na... Ngayon po, para magamit niyo yung gulong, kailangan natin lagyan ng interior. Pwedeng lagyan Pwede tubeless. Ito guys, ang advantage po ng gulong na tubeless, pwede siyang lagyan ng interior. Pero yung gulong na di tubeless, hindi po siya pwedeng gawing tubeless pag tube type. Rudo, ito dalawang advantage po ng gulong. Meron tayong tinatawag sa gulong na ito. May nakalagay naman po na tubeless. Ibig sabihin, yung tubeless, pwede siyang lagyan ng interior. Ang tubeless. Oo. Pero pag nakalagay po is tube type, hindi po siya pwedeng gawa tubeless. Tubeless. Kasi pwede pong mag-tendency Magsingaw, ano? sumingaw yung gulong o yung gilid, pumasok, lumabas yung hangin, ma-aksidente kayo. Hindi kaya Mark na Lakma lang. naglakmang bigla. Kasi bako siyang proper na tubeless. Dalawang klase yung gulong may tubeless, Tubeless. tapos yung nakagay ito sa dulong isa is tube type. Okay. Pero yung pagkakaiba ng dalawa, yung tubeless, pwede mo lagyan siya ng interior. Pero yung tube type, hindi mo siya pwede gawing tubeless. Pag pinagawa ng customer, sabihin nyo magiging risk ng ito naman, ang mangyayari nito, kahit eksperto ako, matagal ako sa gulong, hindi ko maiwasan mapunit itong gilid. Kahit sino, kahit hindi ako, ibang tao, pagawa niya to sa iba, mapupunit nito. Sa larangan ng gulong, pag hindi ka nakapunit ng gulong na brand nyo or yung tamang manufacture, hindi ka pa marunong. Once na maka-aksidente ka, doon ka na expert. Doon ka magsisimula na mag-iingat. Oh, ito pala guys. Ito yung may mga sukat para ayaw nyong magasgas yung rim or mags, lagyan nyo ng space. So, para kayong magjowa, kailangan nyo ng space. Kaya ganyan. Ito, ganyan yung tama. Kasi pag kinuha mo doon sa ilalim o sinikwat, mag-aabanti pa to ng konti. Pag umabanti ng konti, pag umikot, di siya lalapat to dito. Ito pala guys. Ito, tulad nito, medyo di na siya magagawang tubeless. Ang advice nyo na lang sa customer, pwede siyang lagyan ng interior. Kumbaga, no choice na. Para magamit yung gulong, di maginayang yung customer, advice nyo, pwede siyang lagyan ng interior. Basta yung sabi ko lang guys ang pwedeng lagyan yung interior is yung tubeless. Pero pag tube type, talagang tube type, lalagyan talaga ng interior. Yung advantage ng gulong. Pero pag ganitong naghinayang yung customer, gustong gamitin, kasi makapal pa, lalagyan yung interior. Safe naman yan. Ganito guys, yung paglagay, para iwas ipit ng interior. Yan, pasok sa loob. Madali lang naman, iwas nyo lang yung maipit yung interior. Pag napasok na guys,
hila pababa, ipasok nyo hanggang maikot. Tapos kung gusto nyo nang langgiran ng pampadulas, lagyan nyo para yung pagpasok ng gulong hindi masyadong mahirapan. Paglalagay pala guys ng itong oil, depende sa inyo. Pwedeng gumamit kayo ng sabon na may tubig para hindi masyadong, ito kasi medyo nakaka ito sa gulong, nakakadagdag brittle to yung oil kasi mainit ito eh. Pag tumagal to sa gulong, iinit to, parang kakainin niya yung texture ng gulong. Ito nilagyan ko lang to kasi mahirap ipasok tong gulong. Yan, dahan-dahan guys. Ganito, magamit nyo na yung gulong kasi lalapat na siya. Okay na guys. Tapos yung mga interior pala, yung hangin niya tama lang para hindi sumabog at hindi kumulang. Finished product natin. Okay. At least nagamit nyo yung gulong na pwede pang gamitin. Kung nyo ikabit yung gulong, advise nyo yung may-ari, lalo na pag medyo matagal na yung gulong, na magagaganito yung gilid. Hindi maiwasang mapupunit. Para pagdating sa huli, magka-diferensya yung gulong, at least nagkaunawaan kayo both sides para walang sisihan. Ganito. Ito isang customer namin, sinabihan ko, medyo hindi alam ni Doc yung patakaran nito. Gusto niya sabihin, brand new, sabihin natin brand new yung gulong. Kaso nga yung gulong is old stock na siya. Kumbaga yung gulong niya, pwede pang siya gamitin pero hindi na siya pwedeng yung pang malayuan kasi medyo delikado. Pwedeng kumos na pumutok ang gulong. Kasi nakaranas ako, gumamit kami ng gulong na 10 years na yung tanda. Ang nangyari is, hindi siya pumutok. Pumunit yung spike, parang binalatan yung gulong, pero buo yung gulong. Doon, experience ko, kami ma-accident. Kasama ko yung pamilya, yung mama ko, papa ko. Kaya yun, iwas na kayo gumamit ng gulong na medyo 10 years na or 6, 7 years pa baba or matanda, iwasan nyo na para safe drive, safe kayong pamilya guys. Doon lang. Okay, thank you. Thank you. Okay. Welcome back guys. May sasabihin lang pala ako tungkol sa gulong. Ito yung sinasabing barcode ba ng gulong o manufactured na ginawa. Ito po yung unang dalawa is yung weeks kung kailan siya ginawa yung gulong, at ito yung taon. Ibig sabihin ito yung taon is 2006 pa siya. Ito yung magiging consequence ng gulong. Kakainin yung gilid, makakapunit-punit kasi nga brittle na nga. Kahit anong gawin, kahit sinong expert na magkakabit nito, mapupunit o mapupunit pag ang gulong brittle na. Mag-ingat na lang bago nyo ikabit or tanggalin or papakabit ng customer. Advise nyo yung may-ari na